Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Umabot kaya sila sa dulo ng laban? Kung sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my God, 6 days to go. Guys, coronation night na Miss Universe Philippines for 2024. Are you excited? Kasi ako, yes. Sobrang excited na ako sa mga kandidata natin na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Sino kaya makakaabot sa dulo? At sino kaya ang maiiwan dito sa competition? So, syempre, maraming mga kandidata talaga na masasabi natin sobrang galing, sobrang ang gaganda, at talaga naman mga palaban ang mga kandidata natin. Pero ang tanong, sino kaya ang makakasungkit ng corona sa kanila? At sino kaya ang aabot sa dulo ng competition? So, marami tayong mga kandidata na masasabi mo talaga, oh my gosh, ito talaga ang hinahanap sa Miss Universe. Yung kung ganda ang pag-uusapan, talaga namang masabi ko, maraming magagandang kandidata. At talaga namang masasabi ko, yung mga veterana natin ngayon ay talagang hindi rin talaga nagpapaawat. Katulad na lang ni Cebu na talagang masasabi ko si Chris Stephanie Hanson, habang dumarating yung coronation night, lalo talagang lumalabas talaga yung power niya. So, ang daming nagtatanong ko, ano ba, si Cebu ba ang mananalo? Possible ba na si Cebu ay yung makasungkit ng corona ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Ako, to be honest bakit hindi? May ino-offer na kakaibang ganda ang pambato ng Cebu, at kahit ako naniniwala ako na iba talaga yung ipinakita din ni Cebu dito sa competition. Pwedeng yes, siya ang makapag-uwi ng corona, pwede din namang hindi. Depende sa ipapakita niya talagang laban, diba? So, yon. So, basta ako, nandoon lang ako kay Cebu na tinitignan ko lang kung ano yung mga galawan niya. Malalaman natin nga sa prelim kung ano ba ang pasabog ng pambato ng Cebu, diba? Kasi marami din naman magagaling na Cebuana na nakalahok ngayon dito. Talagang masasabi ko, mga palaban din. Pero si Chris Stephanie Hanson, syempre iba ang ipinapakitang galing. And then, isa pa sa mga tinitignan ang pambato ng Pampanga na talaga naman si Cyril Payumo. Oh my God. Kakaiba kasi yung performance na ipinapakita ni Cyril dito sa competition. Alam nyo, pag nandun na siya sa entablado, talagang masasabi ko, iba din eh. Ang drama kasi ni Cyril dito, parang Beatrice Luigi Gomez. Yung tipong tahimik lang, pero bigla talaga pagdating sa entablado, may ibinubuga. Bisan na sinasabi ko, pag titignan mo siya na nakaupo lang or ano lang, sabi ko, ala, si Cyril parang walang ginagawa, walang effort. Pero pagdating sa entablado, sa kada may show, ay, my God, manggugulat, di ba? So, nanggugulat siya ng bonggang-bongga, at yung performance na ipinapakita niya talagang remarkable kasi lahat ng tao namamangha sa ipinapakita niyang performance. So, ayun yung maganda kay Cyril. Kaya hindi rin possible na bigla tong makoronahan ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kasi talagang halimaw siya pagdating sa entablado. Sobrang kabugera, sobrang grabe, remarkable yung performance niya. Marami nga nagsasabi na hintayin daw natin sa prelim dahil talagang may pasabog daw ang Cyril Payumo dito sa competition. At excited ako makita yon. So, sabi ko nga doon nga sa mga challenge nila, bigla itong sumusulpot na talagang magugulat ka di ba? Kasi at the end of the story, pag pinanood mo siya, talagang nag-remark siya sa'yo. So, hindi mo masasabi na parang wala-wala lang ang isang Cyril Payumo, di ba? So, yon. So, kaya possible talaga na isa to sa mga
pwedeng makakuha ng corona ngayong taon na to at hindi ka magugulat kung bigla tong nag-perform, bigla tong nakasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines o kung ano man yung corona dyan kasi talagang iba talaga ang Cyril pagdating sa entablado. May inilalaban. So, yun nan sa Pampanga pa lang siya, yung sa competition niya sa Pampanga, sabi ko, I think Cyril to. Kasi iba talaga yung galing. So, ayun nga, nanalo nga siya Miss Pampanga. And then ngayon nandito na siya, grabe talagang binubuhos na rin pag nasa stage na. Pero minsan magugulat ka, makukulangan ka kasi sa kanya. Parang wala namang ginagawa. Ganon. So, yan. And then, eto nga, sabing ganon, tatlong malakas na kandidata na masasabi na possible din talaga isa sa kanila ang makapag-uwi ng corona. Velasquez Vincent. Yes! Oh my God! Si Victoria, sabi ko sa iyo, lahat ng ipinakita niya ditong galawan sa Miss Universe Philippines, wala akong masabi. Talagang all out talaga ang isang Victoria sa competition. At from the beginning until now, so sabi ko nga, possible na mag-last to standing pa rin si Victoria dito sa sa competition at pwede din talaga siya na mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines o kaya ng supranational kasi iba talaga si Victoria. Yung ipinakita niya nung 2021 tapos ikukumpara mo ngayon, masasabi mo ay iba na ang Victoria Velasquez Vincent. Mas may ibinubuga na talaga sa competition. Sobrang grabe na. Yung kumbaga parang iginawa niya na lahat ng mga kulang niya noong 2021. Kaya wala na akong masabi sa laban ni Victoria. Kumbaga, koronahan na lang yan. Either na Miss Universe or supranational. So, I think And then, pagdating naman kay Taguig, oh my God, si Taguig. Sabi ko nga, si Taguig, kahit walang ginagawa, pag tinignan mo siya, sobrang eto na, nasa kanya na yung lahat, di ba? Kasi height, body, beauty, and brain talaga ang pambato ng Taguig. Kumbaga, grabe, may ibinubuga talaga sa competition. So, running for the universe or nothing ang laban dito ni Taguig kasi sa ibang crown hindi naman siya fit. Pero, yung universe talaga ay pwede rin mapunta sa kanya. Iba din ang credential na ino-offer ni Taguig, talagang sobrang panalo din. Sabi ko nga, kung ikukumpara ko si Taguig at saka si Victoria Velasquez Vincent, talagang kung silang dalawa may iiwan, pwedeng manalo din talaga si Taguig kay Victoria Velasquez. Pero, pag naiwan naman si Taguig kasi medyo kulang lang sa mga eksena niya bilang Miss Universe. Sabi ko nga, kung ikukumpara ko siya kay Cyril Payumo, mas bongga ang Cyril Payumo in terms of performance. Kasi aminin man natin o hindi, mas nagre-remark ang performance ni Cyril Payumo kung ikukumpara mo dito kay Taguig, di ba? Kay Christy McCary. Kaya ako, para sa akin, sabi ko nga, nakulangan talaga ako sa performance na ipinapakita ni Taguig overall dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Sabi ko, si Pampanga wala siyang ginagawa, pero kapag nag-perform na siya ay talagang grabe. Si Taguig wala na ngang ginagawa, pero simplihan din lang yung ipinapakita sa competition. But umaasa ako na, alam mo yun, malayo pa rin ang mararating ni Taguig dito sa competition kasi sobrang din naman talaga, kapag tinignan mo naman talaga si Taguig, maluloka ka naman sa beauty na meron siya. Talagang as in talagang, alam mo yon, kung physical na kaanyuan ang pag-uusapan, wala kang masasabi. Very Miss Universe talaga. So, tingnan natin kung ano ang ibubuga niya sa preliminary competition. And then, pagdating naman dito kay Atisa Manalo, oh my God, syempre Atisa Manalo, very consistent sa competition from the beginning until now. Sa lahat ng kandidatang mga nabanggit natin, maliban dito kay Bacoor, si Atisa talaga yung isang masasabi mo na grabe, from the start until now, grabe yung kanyang iginawang laban, consistency, styling, everything. Kumbaga, hindi mo makikita na bumabaksak yung graph niya, as in talagang consistency nandoon. So, sabi ko nga, kung si Victoria,
na consistent niya rin yung laban niya at wala ka na lang masabi, hinihintay mo na lang yung laban niya or kukuranahan ba to, ganun din yung kay Atisa Manalo. Kumbaga parang destiny na lang talaga ang magsasabi sa kanila kung sa kanila mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines. Kasi kapag performance kasi sa kayong overall, wala binigay naman na nila lahat Si Atisa medyo may masisilip ka sa mga performance na ipinakita niya, katulad na lang halimbawa yung swimsuit competition ng nila sa Boracay, medyo doon nakulangan din ako sa mga galawan niya. Pero overall naman, talagang impact din naman talaga ang isang Atisa Manalo. Hindi lang siya remarkable, talagang mariremember mo talaga na Atisa Manalo to. At talagang abangan mo ang lahat ng ipapakita niya dito at titignan mo kung ang isang Atisa Manalo nga ba ay nag-perform o hindi. Ayun talaga aabangan mo na lang siya lagi And then, nagkakaroon ka talaga ng expectation sa kanya. Pag once na lumabas ang isang Atisa Manalo, yung ine-expect mo na gusto mong makita, ay yun yung hahanapin mo sa performance na ipinapakita niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, ganun Kaya parang mahirap to kay Atisa kasi yung pressured, yung expectation ng tao sa kanya mas malaki, mas mataas. So, yon. Pero, in fairness naman kay Atisa, na ibibigay naman niya kung ano yung gusto nating makita at kung ano yung hinahanap natin sa isang kandidata. So, doon talaga sila nagkakatalo ni Taguig. Kasi si Taguig, hahanapan mo din ng performance tapos wala siyang ibinibigay masyado. So, doon ka nagkakaroon ng parang disappointment na parang, okay, so I think it's Atisa. Kaya, yung laban dito ni Taguig, so lang. Pero overall, sasabihin mo din na si Taguig at saka si Atisa Manalo ang pwede mag-last two standing. And then, minsan mapapaisip ka dahil sa mga ipinakita nilang performance, yung consistency, mapapaisip ka naman na baka Orto at saka si Quezon Province. So, talagang medyo mako-confuse ka. Tapos biglang sisingit to si Pampanga na parang, ay baka kay Pampanga mabigay. And then, kamusta naman si Cebu? Si Cebu naman, ang iisipin mo naman sa kanya, I think, aarangkada to. And then, bukod dito sa mga kandidatang pinag-uusapan natin, nandiyan din syempre yung ibang kandidata katulad ni Iloilo. Kung consistency din naman ang pag-uusapan, I think parang pwedeng mapunta to kay Iloilo, Bacoor, at saka kay Atisa Manalo. Kasi kung iisipin mo, silang tatlo talaga nila Quezon Province yung consistency sa competition na to. Kasi yung ipinapakita din naman ni Iloilo, kakaiba din naman at talagang ma-amaze ka naman sa ipinakikita niyong performance. Magiging sasabihin mo na, ay hindi lumalaban din talaga ang Iloilo. Hindi mo rin pwedeng isnabin. But, andiyan din yung biglang namumulaga. Siyempre, katulad nila Stacy. Si Stacy Gabriel, iba din itong pinapakita. Si Australia, consistency, performance, talagang nandoon din. And then, bukod doon, titignan mo din yung laban nila Laguna, nila Los Baños, Laguna, United Kingdom, Bulacan. Si Bulacan, iba din ang pinapakita sa performance. And then either Baguio. Kung consistency din ang pag-uusapan, hindi mo rin iisang tabi si Baguio Si Baguio kasi, nandiyan din at talagang consistent na lumalaban. Sabi ko nga, si Bacoor, si Quezon Province, si Iloilo at saka si Bacoor, kung consistency ang pag-uusapan, nandiyan talaga sila at lumalaban. Sabi ko nga, ito din si Baguio, hindi mo rin pwedeng itapon dito sa competition kasi talagang, sabi ko sa'yo, from the beginning until now, so siguro, kung ano yung ipinakitang performance ni Bacoor, kung ano yung pinakitang performance ni Quezon Province, at saka ni Iloilo, ando doon sila. Sobrang lumalaban sila. Kung styling, I think sa mga kandidatang nabanggit natin, yung from the beginning I go for the top 3. I think it's about Bacoor, Baguio, and Quezon Province. Talaga yung styling nila as candidates, nandoon talaga, araw-araw titignan mo, as in talagang aabangan mo sila sa mga pasabog nila. Yung the rest ng kandidata na napag-usapan natin ay doon ka naman nakukulangan sa styling, sa mga eksena na ipinapakita nila. Pero,
lahat naman sila ng mga nabanggit natin ay possible isa sa kanila talaga makapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. But ang tanong ko sa iyo, sino ang ipapasok mo sa top 5? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po natin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you guys!